Sa paghahangad na makabuo ng magandang kalidad ng bigas upang madagdagan ang kanilang kita, majority of rice farmers dito sa Pilipinas ay gumagamit pa rin ng traditional sun-drying method para sa pangmatagalang imbakan ng mga butil ng palay dahil nga sa hindi nila kayang mag-invest sa modernized machines. Nakakalungkot lang isipin na sila yung may pinakamalaking contribution sa pangangalaga ng bigas na kinakain natin sa pang-araw-araw. Pero yung pangangailangan pa nila, yung hindi na pagtutuunan ng pansin. Lalong-lalo na yung small-scale rice farmers na wala talagang kakayanang ma-access yung mga modernized machines for rice drying processes. Ako si Maylou Joyce Plasuela. Ako si John Renz Cuadrante. Ako si Romel Collado. Ako si Julian Etchepare. Ako po si John Lloyd Sumera. Ako si Gerald Rinunos. Ako si Abby Malbakis. Ako si Daphne Antonio. Ako si Juliana May Ramos. Ako si Zea Napolis. Ako si Mara Eliza Bawat. Kami po ay gumawa ng portable rice grain drying machine para sa mga small-scale rice farmers para matulungan silang mapataas ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagpe-preserve ng quality ng palay. Ang aming pong portable rice grain drying machine ay equipped ng mga sensors na siyang nagpapanatili ng temperatura para ma-maintain ang quality ng palay. Our portable rice grain drying machine can be used indoors or outdoors, regardless of the weather, ensuring the profit of farmers even when calamity strikes. Sa kasalukuyan, ang industriya ng bigas sa Pilipinas ay patuloy na hinaharap ang ilang mga hamon. Ang kahirapan ng mga magsasaka, kawalan ng modernisasyon sa mga lalawigan, at kahirapan sa akses sa tamang teknolohiya ay ilan lamang sa mga isyu na kinakaharap ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. We are the Group 3 from 12 STEM, transforming our dreams to reality, using our knowledge to innovate and help our country, from a simple school project to reforming the future of farming.